Kailangan mo pang mamatay para lang makipaghiwalay. Na-turn for the worst itong lalaki, naging addict, nanakit siya. Pwedeng i-file kagad sa FAUSI, and then yung pag-file ng FAUSI na yun, pwedeng gamitin grounds yun for granting divorce. Ganun lang kasimple. Halimbawa, pag lalo na paglasing, wala kasi kami TV, walang ilaw, nanonood kami sa kapitbahay namin. Hindi kami pinapapasok. Nilalak niya yung pinto, nasa labas kami. Minsan yan, nasa ilalim ng mesa kami natutulog. Hindi kami pinapapasok sa loob ng bahay. Meron po, yung sinakal niya ako sa harapan ng papa ko, nag-aaway kami noong 2012. Ginawa ko ng lahat eh, di ba? Ginawa ko ng lahat na para lang ma-save yung marriage namin. Pero wala eh, talagang sukang-suka na sa yung asawa mo, bakit mo pa ipipilit yung sarili mo? Kailangan mo pang mamatay. Kami po yung naabuso, kami nakaranas, kami naghirap, di ba? Siguro may rights din naman kaming sumaya. Yung pagbubugbog sa'yo, hindi po yan grounds para i-annul yung marriage nyo. Ang pwede lang puntahan yan is legal separation. Paghihiwalayin lang kayo, pero kasal ka pa rin. Nag-attempt siya ng murder sa'yo. And you're still obliged to remain in your marriage. It just doesn't make sense. Sa ibang bansa, pwede nang pang full divorce yun eh. Sa paggawa ng narrative, natitrigger yan. Sa pagpirma ng pangalan with the husband's surname still attached. Yun, madalas yun, nakaka-trigger yan ng pangit na mga images. No? Umabot na kasi, walang judge. Ilang taon? Umabot ng 5 years, 2.5 years yung hearing, then 2.5 years yung hinintay ko lumabas yung desisyon ng korte. Ayun nga, nag-grant. Tapos after mga 1 month, humingi ako ng certificate of finality. Binigyan ako ng korte kasi alam nilang walang sulat na galing sa OSJ. Then after siguro na-receive ko yung finality, bumalik ako sa korte para pa-certified copy para may pa-registered ko na. Hindi na nila binigay. Hindi sila nagbigay ng certificate of yung certified true copy. Na-receive nila yung kopya na motion ng OSG. Nalaman ko na lang din, akala ko yung lawyer ko inasikaso. Yung nullity of marriage ko nga doon sa court. Kahit nung nag-file, nag-motion yung OSG, na-deny pa yun ng korte. Dininay ng korte yung nila, yung motion. Tinawagan ko yung OSG, yung Court of Appeal kung bakit na-deny. Sabi, lack of evidence. Tapos naipasa na daw nila lahat ng mga documents doon sa lawyer ko. Eh wala akong na-receive kasi nandito na ako sa Maynila, sa Luzon. Then 2019, 2020, kailangan ko na namang akala ko pwede na sa Supreme Court. Naghanap ako ng bagong lawyer. Sila gumawa nung motion. Nag-refile ulit ng motion doon sa Court of Appeal kasi sabi nung nakausap ko, hindi pwedeng dediretso ng Supreme Court. Ngayon, magto 2 years na din, wala pa rin akong nare-receive na decision mula sa Court of Appeal. Yun ang hinihintay ko. Kung madi-deny or mag-grant. Kasi kung deny, yun yung puruhan na pupunta na naman kami sa Supreme Court. Yung nagpe-pray ako kay Lord, sana maano yung yung annulment ko, diba? Siyempre, gusto ko rin naman ng freedom. Nung lumabas yung result, sobra, nakakaramdam pa rin ako ng depression. Halos gabi-gabi umiiyak ako. Parang hindi ko tanggap. Parang sa isang kapirasong papel na lang, pinagdadamot pa ng batas natin, diba? Yung hindi ka makalaya. Samantala yung kabilang kampo, yung asawa ko, may iba nang kinakasama, may anak na. Tapos wala pang suporta sa 4 naming anak, diba? Babae din po yung issue. Buntis ako noon, may babae siya noon. Halos hindi po siya umuwi dyan sa bahay. Tapos, nagkaroon pa po yan ng sakit. Ako pa po mismo nagdala sa kanya sa emergency. Nagkatulo po siya noong time na yun eh. Which is blessing din naman sa akin kasi buntis ako nung time na yun, hindi niya ako nagalaw. Kasi kung if ever man na nagalaw niya ako, possible din na mahawaan niya ako, diba? Tapos pagkapanganak ko po sa bunso ko, nakikita ko nung kapitbahay namin dito sa Project 8. 2 days ka palang nanganganak ka,
bakit ikaw na kaagad naglalaban yan? Sabi ko, hindi, okay lang po. Pero yung husband ko, wala sa bahay, nandun sa kabilang babae niya. Danas ko na yung hirap ng pagsasama namin ng asawa ko, yung mga ginagawa niya sa akin, pang-aabuso, emotionally. Tapos yung mga anak ko, kapag lasing siya, nasasaktan niya. Kahit nasasabihin niya na nilalaro niya lang yung anak niya, pero nasasaktan niya na. 6.76 million people who were abused by their spouses. What are we going to do about it? The only thing to do there is to pass the divorce law. But we have to make sure that we can tweak it so that it cannot be abused. Isa ka rin ba na katulad namin na nangangailangan ng batas diborsyo? O may kakilala ka na nangangailangan nito? O kaya naman ikaw ay sumusuporta sa batas diborsyo dahil ikaw ay isang tao na naniniwala sa karapatang pantao. So sumama na po kayo sa amin at mag-join sa aming Divorce Pilipinas Coalition. Pwede po kayo magrehistro ngayon sa link na kaagapay ng video ito. Maraming salamat po. Kung magkakaroon ng divorce, magiging mas maaga ang recovery ng kung ano man ang naapektuhan sa brain ng biktima. Kasi nga, napag-alaman na pagka merong stress or something traumatic that happens, merong changes na nangyayari sa brain. So, the earlier na maputol yung negative na mga emotions na yun, the better the recovery, the quicker the recovery. Back then, the grounds for divorce were very much limited. Mas liberal pa yung grounds for divorce pagdating ng mga Hapon, because then you could file for divorce kung papatayin ka ng asawa mo, pwede mo na siyang i-divorce. Can you just imagine that? Before dumating yung mga Hapon, kahit papatayin ka ng asawa mo, hindi ka pa pwede mag-file ng divorce. And it's worse afterwards. Kasi binalik yung nung tinanggal nila yung divorce in 1949, naging legal separation na lang, or yung tinatawag na relative divorce, not absolute divorce. Yun yung pagkakaiba ng dalawa. Nawala yung divorce from our laws nung tinanggap ng legislation yung natawag natin na Civil Code of the Philippines. That automatically foot in yung tinatawag na relative divorce or legal separation. So the only changes afterwards were yung PD 1083 na pinapayagan ng Sharia law to be, or rather nire-recognize ng government yung Sharia law, where Muslim wives can divorce their husbands who had been cruel to them, who had been neglectful, who had been deserting, yung inaabandon na sila, or those who had been abusive. O pwede mo ipakulong kasi halos patayin ka na ng asawa mo. Pwede ko siyang ipapakulong, pero kasal ka pa rin. Yun, kaya hindi pwedeng gagamitin yung legal separation. Kailangan pa rin namin ng divorce. Sa annulment, napaka-tedious, napakatagal pa, 2 to 5 years na abot. Tapos sa hearings, medyo confrontational, babatuhan ng ulit. The minimum cost would be 250,000. May umabot pa dyan ang milyon.